Lagi na lang si Bridget ang magaling sa'yo. Alam mo, pagod na ako dyan sa paulit-ulit na tanong mo na yan. Kung ayaw mo akong patahimikin, ha, please, ako na ang aalis. Nakausap mo na ba si Dr. Salvacion? Nalaman mo na ba kung may sakit talaga si Bridget o wala? She has cancer. Alala na siya. Pasensya ka na kung nasaktan kita sa mga masasamang nasabi ko sa'yo dati. I hope you can find it in your heart to forgive me. Si Dr. Salvacion, siya yung tumitingin sa akin. I suggest na kumuha kayo ng ibang doktor. Ayoko na magpatingin sa iba. Feeling ko hindi ko rin naman kailangan. As long as inaalagaan ako ni Jonas, masaya na ako. Hi, Daddy. Saan kayo galing, ha? Ikatutuwa mo ito, Delphine, I'm sure. Nanggaling kami kila Bridget. At makipagbati na ako sa inaanak mo. Hindi mabuti. Mabubuo na ang pamilya natin, Marisa. I'm so proud of you. Anong nangyari, Ellery? Mula kila Bridget hanggang dito, wala kang kibo. What's bothering you, Iha? What? Ay, kulit si Bridget. Yung mismong doktor niya. Teka lang, hindi ko maintindihan. Akala ko ba mahal niya si Jonas? Bakit may kabit siya? Kaya nga gusto ko sana siyang kausapin kagabi. Para pagbawalan siyang makipagkita na dun sa lalaking yun. Kaya lang biglang dumating si Jonas, kaya hindi na namin napag-usapan. Alam mo, hayaan mo na lang kasi. Para, pag nalaman ni Jonas, mag-aaway sila, tapos maghihiwalay sila. O diba, pag free na si Jonas, pwede maging kayo ulit. Sabagay, tama yun. Ayoko naman ng ganun. Kasi alam kong masasaktan yung kinakapatid ko. At isa pa, si Samantha, madadamay siya dahil mahal niya si Bridget. Kaya para sa anak ko, gusto kong ayusin to. Kakausapin ko si Bridget tapos sasabihin ko sa kanya na putulin niya na yung relasyon niya dun sa lalaking yun. Madulas ka, ha? Apa. Huwag kang tatayo. Huwag kang tatayo. Madulas. Makulikat na bata talaga to. Kaya naman. Malamig. Hindi po. Malamig eh. Try mo pong gano'n. Ayoko nga. Hindi ako marunong lumangoy. Ikaw nga, kunti lang alam mo eh. Diba? Hi, Sam. Halika na sa loob, Yaya. Bakit? Yung slipper mo. Halika na. Sam? Sam? Bakit ba? Hindi ka papasok sa loob hanggat hindi mo binabati ang mami Ellery mo. Pero, Daddy, Huwag nang matigas ang ulo. Sige na, lumapit ka sa mami Ellery mo. Halikan mo siya at yakapin. Sige na, anak. Salamat, anak. Maraming salamat sa yakap at halik mo. Salamat, Jonas. Salamat sa ginawa mo, Homer. Kulang pa. Kulang pa. Lahat ng ito ginagawa ko para sa'yo. Yun nga pala nangyari nung isang araw. Yung nahuli tayo ni Daddy Delphine. Ayoko na pag-usapan yung Jonas. Ano man yung nasabi natin sa isa't isa, kalimutan na natin yun.
dalawa, bahagi tayo ng nakaraan. Kayo na ni Bridget ngayon. Yun nga ang masakit doon eh. Pero tama ka. Hindi ko na pwedeng iwan ngayon si Bridget. Lalo na ngayon may malala siyang sakit. Ayoko rin iwan mo siya. Kailangan niya tayo ngayon. Andyan ba si Bridget? Gusto ko sana siyang makausap eh. Wala eh. Umalis sila ni Tita Laila. Sige, may gagawin pa ako. Saan ka pupunta? May gagawin lang ako. Nandito ba si Bridget? Wala siya dito. At bakit ka nandito, ha? Kakausapin kita tungkol sa kanya. Kilala mo ba yung lalaking Waldy? Nagpunta na siya dito. Kaibigan ko si Waldy. Pwes nagpunta na siya dito. At sinabi ko na sa kanya ang lahat ng gusto niyang malaman. Kaya pwede ba tigil-tigilan niyo na ako? Hindi na kita iistorbohin kung mangangako kang hindi ka na makikipagkita kay Bridget. Wala na akong balang magpakita kay Bridget. Ayoko mawala ng trabaho. Kaya ako anumang malalang pinagagawa namin noon, hindi ko na inuulitin. Dapat lang. Dahil kung hindi, Huwag mo ko takutin, Hillary. Hindi naman ako may balak nito eh. Hindi ako nagplano. Siya ang lumapit sa akin. Siya ang gustong magpanggap. ano sinabi mo? I'm sorry. I'm really sorry, pero hindi ko na talaga ulitin. I've learned my lesson. Hindi. Yung sinabi mong pagpapanggap, ang ibig mong sabihin, nagpapanggap lang si Bridget na may sakit siya. Hindi malala ang lagi ni Bridget. Hindi mamamatay ang kinakapatid ko. No one is dying dahil wala namang sakit si Bridget. Pero, sabi ni Waldy, na-confirm niya mismo sa'yo na may brain cancer si Bridget. Your friend is lying then. Kino ko ba mas maniniwala? Na ako na doktor ni Bridget o sa kaibigan mo? Paano nagawa ni Bridget to? At bakit ka pumayag na makipagsabwatan sa kanya? Dahil ba may relasyon kayong dalawa? Yun ang pagkakamali ko. Dinigay ko sa alanganin ng lisensya ko. Pinaasa na lang ako na wala naman akong mapapala. Linoko. And I'm guessing she's doing the same with you. Kaya ngayon sinabi ko na sa'yo yung totoo. Sana tuparin mo rin pangako mo na hindi mo ako didemanda. Ayoko mawala ng lisensya. Hangover. Nakisang lang tayo kagabi ah. Para hindi dahil sa alak to. Ellery na naman. Akala ko ba na pag-usapan na natin yung zipper mo yung bibig mo tungkol dyan sa sakit-sakitan ni Bridget? Look, I lied to Ellery. And you did that dahil mahal mo siya, pare. Hello, bakit kayo? Pero parang mali pa rin ang ginawa ko. I was selfish. Eh, kung mahal ko talaga si Ellery, would I have lied to her? Wala na, nagsinungaling ka na. Kung babawiin mo pa, lalo na magagalit sa'yo. Look, I can stand na magalit siya sa akin. Pero di ko na kaya lukuhin siya. Dahil mahal ko siya. Dahil mahal ko siya. Ellery, stage 4 na yung cancer ko. Malapit na ako mamatay. Kapag sinumpong siya ng sakit niya, imposibleng hindi mahalata ni Jonas. Siguro po ayaw niya lang makita nang nahihirapan ng asawa niya para sa kanya.
Yun ba talaga ang totoong dahilan kung bakit ayaw niyang ipagsabi? O baka nagkukunwari lang siya na meron siyang sakit para maawa tayo sa kanya? Pinapagdudahan mo ba ako, Ellery? Alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin yun, Ellery? Araw-araw, pinagdadasal ko na sana hindi totoo to. Tapos pupunta ka dito para ipamukha sa akin na hindi ka naniniwalang may sakit ako. Binigay ko sa'yo ang lahat. Nagparaya ako. Niloko mo lang ako, Bridget. Niloko mo lang kaming lahat. Sabi ng maid, pumasok ka na kanina. Did you forget something? Not something. Someone. At ikaw yung Bridget. Puka. Papunta na ako sa office. Naalala ko yung sinabi ni Steve Jobs sa isang speech niya. Steve Jobs. He passed away recently. He died of cancer, Bridget. Naalala ko yung sinabi niya. Doon sa speech niya, may binitawan siyang tanong. If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? Between you and my work, I choose you. Dahil hindi ko alam kung hanggang kailan pa kita makakasama. Susubukan ko ulit makakuha ng leave para mas madalas tayong magkasama. Jonas, hindi mo naman kailangan gawin yon. Alam natin pareho na walang lunas ang sakit ko. But miracles can happen, di ba? Sana nga. Dahil ayokong mawala ka sa amin. Si Samantha. Bata pa si Samantha. Hindi niya kakayanin kapag nawala ka sa kanya. Mamatay ka na, Mami. Ayoko. Di ka pwedeng mamatay. Di ka pwedeng mamatay. Stop crying na. Nakakaloko yung ngiti mo, Delphine, ha? Meron ba akong dumi sa mukha? Wala. Ay, Marisa, natutuwa lang talaga ako. Pagkatapos ng matagal na panahon, magkaayos na rin si Ellery at Bridget. At pati na rin kayo. Thank you. Thank you. Kaya lang naman lagi tayong nag-aaway kasi we belong to opposite camps. Si Ellery ang kakampi ko, ikaw... Marisa, tama na. Okay na tayo. Oo nga. Nakakalungkot lang, ano, na kailangan pang magkasakit ng malubha ni Bridget para magkaayos ang lahat. Wala siyang sakit, Mami. Ellery? Niloko niya tayong lahat. Hindi siya mamamatay dahil wala talaga siyang sakit. Ellery, naguguluhan ako eh. Ano ibig mo sabihin? Wala na siyang sakit? Bakit? Nagkamali ba ng diagnosis sa mga doktor? No, Daddy. Kasabwat ni Bridget ang doktor niya. Kinausap niya to para magpanggap na may sakit talaga siya. Eh, sira ulo pala yung doktor na yan eh. Dapat siya
idemanda, ha? Dapat tanggalan ng lisensya. Hindi ko po magagawa yun, Mami. Umamin siya sa kapalit ng pangakong hindi ko siya idadamay pa. Dahil kahit siya niloko ni Bridget. Nilunok ko ang pride ko nung makipagbati ako kay Bridget. Yung pala isa lang itong malaking palabas. Nung una pa lang duda na ako sa sakit-sakitan na yan ni Bridget. Ginawa niya ito para kunin sa'yo ang anak mo, Ellery. Alam ko po yun, Mami. Pero tapos na ang pagpaparaya ko kay Bridget. Babawiin ko na talaga ang anak ko sa kanya. Ayoko mawala ka, Mommy. I don't want you to die. Don't leave me, Mommy. Anak, tama na, ha? Tahan na. Hindi kayo iwan ng Mami. Please stop crying na. For your sake, di ba, Mommy? Punta po tayo sa doktor para maging healthy ka na ulit. Ayoko mawala ka sa akin Baby, tama na. Walang sakit ang Mami. Hindi kita iiwan, ha? Narinig ko po kayo ni Daddy. Sabi niyo at tinagagaling ang sakit niya. Makinig ka sa akin, anak. Wala talagang sakit ang Mami mo. Pero, bakit sabi niyo po? Anak, kailangan ko lang sabihin yon. Kasi gusto kang kunin sa akin ni Ellery. Ito lang yung paraan para magkasama tayo. Nalay po kayo? Di ba bawal po yun? Oo, anak. Bad maglay. Pero kung hindi ko ginawa yon, kukunin ka talaga sa akin ni Ellery. Mahal na mahal kasi kita, anak Kaya sana huwag ka nang umiyak, ha? Stop crying na. Hindi ako mawawala. Hindi kita iiwan. Tama na. Sigurado ako, hindi sa'yo basta-basta ibibigay ni Bridget Samantha. Sasama ako sa'yo. Kung kailangan, magsama tayo, please. Marisa, palalakihin mo lang ang gulo. Let Ellery handle this, okay? Kakampihan mo na naman si Bridget. Hindi lang si Ellery ang niloko niya, Delphine. Tayo. Tayong lahat. Niloko ng inanak mo. Ano, Marisa? Tingnan mismo ko hindi makapaniwala na nagawa sa atin yun But this is not our fight. Tama si Daddy, Mami. Ako ang naagawan ng anak dahil sa pagpapanggap niya. Ako ang dapat humarap sa kanya. And you have my blessings, Ellery. Susuportahan kita. Mommy? Ano po yung inalagay niyo sa mukha niyo? Eto, baby. Para magmukha akong maputla. Para mukha akong may sakit. Sabi niyo po, nag-late po kayo kay Mommy Ellery para magkasama po tayo. Oo nga, anak. Bakit rin po kay Daddy kailangan niyo mag-lie? Kasi... Di po pa pareho tayo love ni Daddy? Bakit di niyo po kasi sabihin sa kanya ang totoo para di na po siya mag-worry? Worry naman po si Daddy Alam mo, baby, hindi pwedeng malaman ng daddy mong wala akong sakit. Hindi niya maiintindihan. Huwag muna natin sabihin sa kanya yung totoo, ha? Ano yung hindi ko pwedeng malaman, Bridget? May tinatago ka na naman ba sa akin? Bridget, tungkol na naman ba ito sa sakit mo? Nilakad kasi kami dapat ni Samantha. Since nag-off ka na, ika-cancel ko na lang. I didn't wanna tell you kasi nahihiya ako. Yun lang ba? Baka ba naman? Kung may lakad kayong dalawa ni Samantha, ayoko naman kayong pigilan. Maaga pa naman. Papasok na lang muna ako sa opisina. Tapos mamaya, magkita tayong dinner, ha? Okay lang ba yun? Oo naman.
ni Samantha ang tungkol sa sakit mo, mas marami kayong dapat pag-usapan. Gusto mo makasama ang mami, di ba? Opo, Daddy. Samahan ko kaya ang anak natin. Siguro hindi pa yun nakakaalis, ano? Marisa, yan ka na naman. Kasasabi pa lang ni Ellery na siya na muna nakakausap kay Bridget. Nagawa niya tayong lokohin. Nagawa niyang magpanggap na meron siyang malubhang sakit para lang mapunta sa kanya si Samantha. What's stopping Bridget from doing something worse? Baka kung anong mangyari sa kanila pag nagkaharap sila ni Ellery. Marisa, hindi ganong klaseng tao si Bridget. Naririnig mo ba ang sarili mo? Nahihibang na ang inaanak mo, Delphine. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin makuhang magalit sa kanya? Anong gusto mong gawin ko, ha? Magsisisiyaw ako, Marisa! Sunurin ko si Bridget na parang isang aso gulong dahil sinisigdas! Tayo ang nagpalaki at nagkaruga sa kanya! Bakit nga ba hindi, Delphine? I have so much faith in Bridget, Marisa. Dahil tayo ang nagpalaki sa kanya. And there lies your fault, Delphine. You've always given her the benefit of the doubt. Siguro naman, sa nangyari ngayon... Alam ko na ang isasabihin mo. And the answer to your question is... yes. Sising-sisi ako na nagtiwala ako kay Bridget, Marisa. At katulad ng sinabi ko, galit na galit ako! Dahil niloko niya tayo. Naglay na naman po kayo kay Daddy, Mommy. Dapat po sinabi na lang po natin sa kanya na di ka talaga po sick. Baby, di ba sabi ko sa'yo, hindi pwedeng malaman ng daddy mo ang totoo? Bakit po ba kasi? Kaya lang naman ako nagpapanggap kasi ilalayo ka sa akin ni Ellery. At hindi lang ikaw ang gusto niyang ilayo sa akin, pati ang daddy mo. Talaga po? Oo, anak. Kapag alam ng daddy mo may sakit ako, hindi niya ako iiwan. Pero pag nalaman niya na wala akong sakit, baka mas piliin niya si Ellery. Pero po kayo ni Daddy, Mommy. Di niyo po gagawin yun. Oo, anak. Alam ko namang mahal ako ng daddy mo. Pero kapag nalaman niya yung tungkol sa sikreto ko, sasabihin niya yun kay Ellery. Gusto mo ba ilayo niya kayong dalawa sa akin? Ibig sabihin po, secret lang po natin na wala po kayong sakit? Yes, anak. Sikreto lang natin na wala akong sakit. Okay? Okay. Ellery, Waldy, buti nandito ka. May kailangan ako sabihin sa'yo. nakausap mo na ba si Dr. Salvacion? Nalaman mo na ba kung may sakit talaga si Bridget o wala? She has cancer. Malala na siya. Niloko mo ako, Waldy. Sabi mo sa akin may sakit talaga si Bridget. Paano mo nagawa sa akin yun? Bakit mas pinili mo kampihan si Bridget kaysa sa akin na kaibigan mo?
This waiting is killing me. Sumunod na tayo sa kanila. Baka naitakas na ni Bridget sa Samantha. Kaya bukas na bukas din, pupuntahan ko ang lawyer ni Ellery. Itutuloy ko na ang kaso laban kay Bridget. Susuportahan kita, Marisa. Tama ka, pare. Pupuntaan ko si Ellery. I need to tell her na mahal ko siya. Oh, Ellery. Si Bridget, Jonas. Kaalis lang. Walang sakit si Bridget, Jonas. Nagpapanggap lang siya na may sakit siya. Niloloko niya tayong lahat. Meron diagnosis si Bridget ng doktor at ang sinasabi doon, meron talaga siyang cancer. Jonas, kasabot ni Bridget ang doktor niya. May relasyon silang dalawa, Jonas.